So ito po, papasok na tayo sa huling araw ng filing. At para sa akin, ito na siguro ang isang pinakamalaking surprise. Kasi yung iba, mga naano natin kumbaga na-foresee natin na forecast natin na yun yung mga maglalaban, yun yung mga tatakbo. Kasi yung mga iba, nagpaparamdam na. Pero ito talaga, hindi ko talaga inasahan. Laking gulat ko talaga dito. Kasi po, nagsalita kanina sa kanyang show si Kuya Willie Revillame, na siya po ay, hindi niya diretsong sinabi, pero siya ay posibleng tumakbo sa politika sa 2025 elections. Okay? Ito yung kanyang isang linya sinabi niya. Ipagdasal nyo lang ako, nagabayan ako ng Panginoong Diyos, na tama ang magiging desisyon ko sa buhay. Pag nandito ako bukas, tuloy-tuloy. Pag wala ako, mas malaki ang mayambag ko sa bawat Pilipino. Ang kailangan ko, makagawa ng mabuti sa bawat Pilipinong nangangailangan. Makikipag-away ako para sa may hirap. So, ang pinaka-tema ng kanyang speech, panoorin nyo na yung video na nasa Facebook lang, is, ang problema ng Pilipinas ay kahirapan. Okay? So, yun yung kanyang, so gusto niyang, parang sinabi niya na parang gusto niyang gumawa ng batas para bawasan o mawala yung kahirapan at mabawasan yung kahirapan sa Pilipinas, mas gumaan yung buhay ng mga mahihirap sa Pilipinas. Okay? May nasabi siya, may gusto siyang batas na yung senior discount, taasan pa. Parang yun yung isang napunto niya. Aside from doon, wala na masyadong specifics kung paano niya planong gawin, kung anong mga batas yung gagawin niya para po yung kahirapan sa Pilipinas ay masolve. So malaking balita yan. Ang unang katanungan na pumapasok sa isip ko, sino kaya ang kanyang makakasama? Siya ba ay magmamaysug, magpi-PDP? Alam natin, madalas siyang kasama ni dating Pangulong Duterte, ni Senator Bongo. O ako, I would suggest mag-independent na lang siya. Pwede naman siyang independent tumakbo. Pagkatapos po, magpa-adapt-adapt na lang siya. Kung gusto siyang i-adapt ng maysug, sasama-sama siya. So, I think it would be best for him na mag-independent na lang na pagtakbo. Yan. Siyempre, napaisip din ako sa kampanya ko. Diyos ko po, ang dami ko nang iniisip, ang hirap ng manalo, halos imposible na ako manalo, tatakbo pa ang isang Willie Revillame. Diba? Napakakulit ng mga pangyayari. Hindi ko talaga inasahan. Pero, ito yan dalawa yung kanyang posibleng takbuhin. Sabi niya gusto niyang gumawa ng batas para sa mahihirap. Una, senador. Posible siyang mag-senador, tatakbo siya. Either independent o maisog. Pero, sinabi nga ni Ma'am Edith kanina sa live ko, meron din sigurong posibilidad na baka siya ay mag-party list. Diba? Kasi mag-party list, mas siguradong panalo siya. Tapos, yung tutuktuin, si Sam Versosa tatakbo sa Maynila. So, baka may opening ng slot para sa tutuktuin para mag-congressman itong si Willie. Siyempre, ang mga sinasabi ng mga iba, ng mga bashers niya, na ay baka humihina yung show mo. Di ba parang may usap-usapan, makakancel yung show niya. Baka kayan ba ang dahilan kaya hindi gumagana masyado yung, o hindi ganun kalakas masyado yung show, siya ay lilipat na papolitika. Kasi pagdating ng campaign season, ng 90 days before the elections, pakiramdam ko, titigil na yung kanyang show, or before that, matigil na yung kanyang show, in preparation sa kanyang pagtakbo. Okay, so yan po ang malaking balita. Of course, yan na naman, dadagdag na naman, kumbaga maraming artista sa Senado, magdadagdag na naman ng panibagong artista. Siyempre, walang experience sa kahit ano pagdating sa politika, si Kuya Will. Yun yung mga ibabato sa kanya. Fan naman ako ni Kuya Will. Talaga namang full support ako, lalo na nag-TV5 siya, di ba? Love natin yan si Kuya Will. Pero as a politician, di ba? Ano bang plataforma niya? Ano bang plano niya? And of course, yun nga, ang problema, ang dami na namang artista na mga tatakbo. May sumama pang vlogger dito, di ba? Ang problema na nga, papasok pa si Kuya Will. Paano gagawin natin dyan? So, yun po yung mga kaganapan. Abangan na lang po natin bukas kasi isang tulog na lang naman. Di ba? Kung anong oras magpa-file itong si Willie Revillame dyan sa Manila Hotel. Anong oras kaya? Maaring hapon siguro. Baka hindi umaga, baka tanghali yan. Bukas ng umaga po ay magpa-file sila Yorme Isko. Sasama po tayo dyan. So,
Maaga na naman tayo gigising mamaya para suportahan, of course, pagbabalik ni Yorme sa Maynila. After nun, tingnan natin kung makahabol tayo dito sa event ni Kuya Will. Sa pagtakbo ni Kuya Will. Mukhang tatakbo na yan. Hindi naman siya magsasalita ng ganyan kung hindi siya decidido na eh. So, bukas, abangan natin. It's going to be a day full of surprises, di ba? Mga last minute na strategy, last minute na panggugulat. Na si ganito pala tatakbo, si ganito pala tatakbo. O, si Sarah ba tatakbo? Ayun, hindi natin alam. Ako, baka tumakbo si Sarah. So, yun pa, maraming mga mangyayari pa. Sino pa ang mga tatakbo sa senatorial lineup ng Maisug? Yun ang abangan natin. Okay? At, yung lalaban sa mga Duterte sa Davao, si Carlo Nograles, abangan din natin. Baka, malamang bukas din yon kung sino yung kalaban nila. Diba? Para tumakbo doon si Duterte, siya mismo yung mag-mayor. Diba? So, yan po ang mga exciting na mangyayari on the last day of filing. So, see you po sa next vlog po natin. Stay safe parati, guys. Bye-bye.